Mga kwentong pambata. Korona ng mga sikreto. Sa mahigit 4,000 taon, mga hari at reyna ang namumuno sa kanilang mga kaharian. Ang kanilang dugong bughaw ang nagsisilbing batayan kung sino ang susunod na karapat-dapat na tagapagmana. Ganoon din sa kaharian ng Sangrel. Ang kasalukuyang reyna, si Eleanor, ay abala sa paghahanda ng kaharian para sa paglipat ng kapangyarihan sa kanyang anak, ang magandang si Prinsesa Celia. O marahil ay abala siyang matulog. Lumabas kayong lahat. Nais ni Reyna Eleanor na matulog. Muli. Lagi na lang siyang natutulog. Hindi ko alam kung paano niya inaasahang mapanatili ang kaayusan ng kaharian kung hinihilik-hilik niya lang ito. Tumayo ka ng tuwid, Prinsesa Celia. Dibdib sa unahan. Itaas ang noo. Sabihin ang iyong mga salita ayon sa naisaulo mo pakiusap. Bilang tagapagmana ng trono, ako ay pinararangalan na palitan ng aking ina bilang prinsesa. Hindi. Papalitan mo siya bilang reyna. Prinsesa ka pa sa ngayon. Ulit! Bilang tagapagmana ng trono, ako ay pinararangalan na palitan ng aking ina bilang Reyna Celia ng Sangre. Magaling! Ngayon, magbubukas tayo para sa mga tanong. Mag-ensayo tayo kung paano sasagutin ng mga ito. Unang tanong, anong una mong gagawin bilang reyna? Plano kong taasan ang sahod ng mga kawani sa loob ng kastilyo, prinsesa. Ulit, mula sa simula. Taasan agad ang sahod ng mga kawani sa unang araw? Kawili-wiling pahayag yan, prinsesa. Prinsipe Leopold! Mahal kong Celia, ang laki ng ipinagbago mo. Nung huli kitang makita, mas maliit ka pa. At ang iyong ama, si Haring Julian, ay narito pa noon. Oo nga naman, natural lang na may pagbabagong ganyan matapos ang 7 taon ng pagkawala mo. Hindi ko naman ginusto yon. Sa puntong iyan, bahala ka na. Magsabi ka na lang kung kailangan mo ako, kamahalan. Bumalik ka na ba ng tuluyan, pinsan? Miss na miss ka na namin dito. Ang pagkakatapon, nakaka-relax, maniwala ka't hindi. Buti na lang may takdang araw din pala ang parusa. At ngayon ay nakabalik na ako. Sa dami ng kwentong naririnig ko, duda akong naalala pa ng ina mo na siya mismo ang nagpalaya sa akin noon. Malubhang sakit niya, ang katawan niya ay sobrang nagsusumikap na gumaling. At kaya natutulog siya ng ilang oras o halos buong araw. Nais ko rin sana siyang gumaling agad, pero sa nakikita kong paghahanda ng palasyo para sa iyong koronasyon, baka hindi na talaga para sa ating mahal na Reyna Eleanor ang trono. Mabuhay ang reyna! Oo nga. Mabuhay ang reyna. Dumating ako, prinsesa, dala ang isang masamang balita. Gusto mo bang sabihin ko na agad? Sige, sabihin mo. Paumanhin, ngunit hindi ikaw ang tagapagmana. May isa pang nauna sa iyo sa linya ng trono. Kalokohan! Ako lang ang anak! Doon ka nagkakamali, inosenteng bata. Hindi ikaw ang nag-iisang anak. May balak kang angkinin ng trono? Traidor! Katraidoran ito! Mga gwardya! Oras na lang ang binibilang mo, prinsesa. Konting panahon na lang. Bilang na ang mga araw mo, gaya ng reyna. Hindi mo ito maaagaw sa akin! At kung iisipin, tayo ay nasa makabagong panahon na, pero kailangan ko pa rin gumamit ng sulo para makakita at gamitin ang sarili kong kamay para maghalungkat ng mga lumang dokumento. Para bang nasa gitnang panahon pa rin tayo. Mga papeles ng koronasyon. Eto na. Ay nako, eto na naman ako, dinadagdagan ko na naman ang trabaho ko. Confidential, ha? Walang masama sa pagtingin.
Prinsesa Celia. Maling tagapagmana, tunay na anak, nakatatandang kapatid. Ang lakas ng loob mong ikalat ang kwento na yan sa loob ng aking silid. Ako lamang ang may karapatang magmana ng trono. Hindi ko hahayaang questionin mo ang pagiging anak ko. Labas! Pada, Aling, Moko! Kailangan kong makausap ang aking ina! Natutulog siya, mahal na prinsesa. Kailangan ko siyang makausap! Ngayon na! Ina, kamahalan, gumising ka! Pakiusap! Oh, sino yan? Anong meron? Oh, Celia, anak ko! Nandito ka pala! Oras na ba ng pananghalian? Hindi, ina. Kailangan ko kayo makausap tungkol sa isang mahalagang bagay. May mga kwentong... Tinitigil muna ang programang ito para sa isang bagong balita. Mula sa palasyo. Kumakalat ang balitang hindi si Prinsesa Celia ang tunay na tagapagmana ng trono. Ayon sa ulat, nagsimulang questionin ang kanyang pinagmulan matapos bumalik ang isang pinsan na pinatapon halos 7 taon na ang nakalilipas. Ipinahayag nito ang isa pang anak na si Reyna Eleanor bago pa man ipinanganak si Prinsesa Celia. Para sa karagdagang detalye, tutok lang sa aming alas 5 balita. Kung di kayang sabihin sa akin, Ina, ako na ang maghahanap ng sagot. Ako ang magiging Reyna. Wala nang iba. Meron pa? Oh, Ina. Ano ang ginawa ninyo? Hindi naman ako nakakuha ng larawan na ito, pero talagang kamukha ko siya. Yan si Aurelia. Wala na ring saysay na ilihim pa ito sa'yo. Siya ang iyong pinsan. Namatay siya sa sunog. Pinsan? Narito ang isa pang larawan ni Aurelia. Pero ito'y halos hindi na makilala matapos ang sunog. Sayang at ganon ang kanyang kinahihinatnan. Ngayon, pakiusap. Hayaan mong makapagpahinga ang iyong ina. Ang babae sa larawan, hindi ko pinsan. Kapatid ko siya. Nakatatanda akong kapatid na hindi ko man lang alam na mayroon pala hanggang sa mga sandaling ito. O nako! Nagpupuyat ka na naman, ano? Sabihin mo sa akin kung sino siya. Sabihin mo na ngayon din. Si Prinsesa Aurelia ng Eleanor. Ang tunay, ang lehitimo at unang tagapagmana ng trono. Siya ang panganay na anak ni Reyna Eleanor. Bakit ito itinago sa mga lumang tala? Parehong dahilan kung bakit ito itinago. Peke ito! Ginagawa mo lang ito para angkinin mo ang korona. Ano sa tingin mo bakit ako pinatapon, mahal ko? Dahil ba hindi kami magkasundo ng ina at ama mo? Hindi, dahil alam ko ang kanilang sekreto. Hindi ako naniniwala sa'yo. At hindi rin sila naniniwala sa'yo. Sabihin ang totoo! Sabihin ang totoo! Sabihin ang totoo! Sabihin ang totoo! Huwag mong susubukan. Bilang susunod sa trono, karapat-dapat akong igalang tulad sa aking ina. Magandang umaga, Celia! Aking Reyna, sabihin niyong totoo. Sino si Aurelia? Ang pag-angkin ko ba sa trono ay isang kasinungalingan? Pakiusap! Oh, Celia! Anak ko! Patawarin mo ako kung nauwi tayo sa ganito. Hawakan mo ang kamay ko, anak. Matagal bago ko pakasalan ang imao mong ama, si Haring Julian. Nakilala ko ang isang lalaking nagngangalang Joseph. Minahal ko siya. Nagkaroon kami ng anak, si Aurelia. Maganda siya.
Perpekto! Pero, hindi naprebahan ng konseho ng Kastilyo ang kasal namin. Kaya't lihim kaming nagpakasal at itinago namin ang aming anak. Pinalaki namin siya sa mga anino hanggang sa dumating ang panahong hindi na siya maaaring itago sa mundo. Iniwan ko si Joseph at pinakasalan ng iyong ama. Gusto niya na manatili si Aurelia sa likod ng kurtina ng katahimikan pero hindi ito makakabuti sa kanya. Maraming taon ang lumipas. Nung gabing may sunog, alam ni Haring Julian na yun ang tamang oras upang tumakas kasama si Aurelia para iligtas siya at itago kung saan maaari siya mamuhay ng normal. Kinuha niya si Aurelia mula sa akin at iminalaga na pagpalitag na tupok ang katawan nito sa sunog. Hindi ko na siya muling nakita. Ang tanging alam ko lang, sinabi niyang ligtas si Aurelia. Isang liham na may kodigo mula kay Aurelia. 3 buwan nang nakalipas ang petsa nito. Prinsesa Celia, eksakto ikaw ang hinahanap ko. Nagpatawag kami ng biglaang press conference, ikaw ang magsasalita. Hindi pa ako handa. May mas malaga pa akong kailangan kasikasuhin. May kailangan pa akong pagdesisyonan. Wala nang mas mahalaga pa kesa tiyakin ang pagkakaupo mo sa trono. Wala kang alam. Prinsesa Celia, sabik na ang buong mundo sa sagot. Ikaw ba talaga ang tunay na tagapagmana? May nauna ba sa iyo? Sabihin mo ang totoo. Ang totoo ay, hindi ako ang tunay na tagapagmana. Ngayon, ginawa na niya. Meron akong pahayag. Ang babaeng ito ay hindi tunay na tagapagmana ng trono. Siya ay peking tagapagmana. Sinabi na niya. Sobra na ang mga maharlikang ito. Wala na akong magawang nakakalibang. Tulad ng sinasabi ko, hindi ako ang tunay na tagapagmana. May nauna bago sa akin, bagamat hindi ko alam ang kanyang pangalan. Masakit man, kailangan kong sabihin ang katotohanan at hindi ko talaga alam kung itutuloy ko ba ito hanggang sa ilang sandali lang ang nakalipas. Maaaring hindi ako ang tagapagmana ayon sa dugo, ngunit namuhay ako sa paglilingkod at kung ako ang itinalagang mamuno, gagawin ko ito ng may integridad, hindi sa pamamagitan ng mga lihim. Maaaring hindi ako ang kasunod sa linya ng trono, ngunit tinatanggap ko ang trono bilang akin. Susundan ko ang yapak ng aking ina at pangungunahan ko ang kaharian patungo sa bagong yugto ng kadakilaan. Ako ang magiging reyna at walang makakapigil sa akin.